Napag-usapan natin ang patungkol sa usapan nitong sila Rimuru at Diablo kung saan nag-aalala sila kay Feldway kasi napakalakas pala nito kapag siya ay nasa kanyang original body. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So sinabi nga nitong si Diablo na ang real body daw nitong si Feldway ay kasing lakas or even ay mas malakas pa compared kay Guy Crimson. Kaya kailangan niya daw talaga na mag-prepare para nga sa laban dito. Iniingatan ni Feldway ang kanyang original body kasi ito ay galing kay Valdenava kaya hindi niya ito palaging ginagamit. Pero kailangan rin nitong si Diablo na maghanda sa may possibility na gamitin ito nitong si Feldway para pag nasira ito ay pagalitan rin siya nitong si Valdenava kasi gusto nga ni Feldway ay bumalik itong kanyang master sa kahit na anong paraan, kahit na bumalik lang ito para magalit sa kanya. Nagsalita itong si Rimuru. Sabi niya, ang seryosong Guy Crimson daw ay kasing level nitong si Felsard. So, ang ibig sabihin daw pala nun, True Dragon level din itong si Feldway. Nag-reply naman itong si Diablo dito, na tama daw. Inikwento rin itong si Diablo, na napakahina daw nitong si Feldway dati. Kung ikukumpara ito kina Insect Lord Zelenius o sa may World Destroying Dragon, napakababa daw ng kanyang level. Pero ngayon, hindi na daw ganon. Malakas na daw itong si Feldway. Ngayong naikwento na nga ito nitong si Diablo kay Rimuru, may sinabi itong si Rimuru sa kanya na ipapaubaya na daw niya itong si Feldway kay Diablo. Pero sigurado daw ba ito na magiging okay siya dito? Naisip kasi ni Rimuru na parang masyadong mabigat na task na ipahandle dito si Feldway. Pero ngumiti lang itong si Diablo sa kanya at nag-reply itong si Diablo na siya daw ay deeply moved sa tiwala sa kanya nitong si Lord Rimuru. Pag-uusahin niya pa daw lalo para makalive up siya sa kanyang expectation. Hindi tumanggi itong si Diablo sa may task na naibigay sa kanya. Kaya nakapag-conclude itong si Rimuru na okay lang ito. Si Diablo kasi isang tipo ng tao na hindi tatanggap ng task na hindi naman niya kaya. Kahit na overconfident siya, away itong si Diablo sa kanyang sariling strength. Maaaring manalo or maybe ay hindi itong si Diablo. Pero alam ni Diablo na kaya niyang i-handle si Feldway. Ngayong alam na ni Rimuru ang strength nitong si Feldway, iba naman ang tinanong niya kay Diablo. Ito naman ay patungkol sa next target ng kanilang mga kalaban. At sumagot itong si Diablo dito na base daw sa pagkakakilala niya sa may personality nga nito most likely na ang next target daw nito si Masayuki Dono. Nagulat dito itong si Rimuru kasi akala niya wala nang issue kay Masayuki. Dito niya lang na-realized na may threat pa rin kasi sa kalaban na baka bumalik itong si Rudra. Kaya nagpaliwanag pa further itong si Diablo sa kanya. Sabi ni Diablo in the first place daw hindi niya rin iniisip na ganun ito ka-importanting issue. Pero matigas daw kasi ang ulo nitong Phantom King. Kapag nakapag-decide daw ito, yun na ang itutuloy nilang plano. Kahit na hindi naman talaga ganun ka-relevant na i-execute pa ito. Kaya nagsalita itong si Rimuru na kung ganun daw, mukhang delikado daw pala ang kanilang next na meeting. I-escort naman daw itong si Masayuki nitong si Valgrind. Kaya kung may mangyari man doon, hindi naman daw siguro niya kailangan na mag-alala pa dito. Then nag-reply din itong si Diablo na ma-rest assured daw itong si Lord Rimuru dahil prepared daw siya sa lahat ng mga maaaring mangyari. Napaka-dependable talaga na subordinate nito. Maganda ang nagiging usapan nitong sila Rimuru at Diablo nang bigla siyang nakarinig ng isang masamang balita. Ito ay galing kay Milim. Patungkol daw ito kay Obera. Dito inikwento ni Milim na tumakas na nga itong si Obera kay Michael kasi na-discover ng mga ito ang ginawa nilang betrayal. Hindi ito pwedeng pag-usapan nitong sila Rimuru sa may telepathy net lamang dahil baka marinig ito ng mga kalaban. Kaya personally itong si Rimuru na pumunta sa Mayurazania. Ngayon medyo okay na itong country na ito. Medyo marami pa rin mga ginagawa ng mga constructions pero marami na rin naman ang mga finished projects. Isa sa mga projects na ito ang medical facility na kinaroroonan nitong si Obera. Dito siya nagpapahinga. Nung unang dating nitong si Obera dito halos maging unconscious na siya. Marami siyang natamong injuries pero ngayon nakapagpahinga na siya. Kailangan niya na lang ng konti pang panahon para totally na makarecover. Binati ni Rimuru itong si Obera. Sabi ni Rimuru kamusta daw ito? Ang pangalan niya daw ay Rimuru Tempest at isa daw siyang Demon Lord. Napaka-casual nitong si Rimuru dito kaya nagreklamo itong si Frey sa kanya na sana daw magkaroon naman ng konting dignity itong si Demon Lord Rimuru. Hindi niya daw gusto na i-disrespect ito pero dapat daw itong matuto. Casual nga kasi si Rimuru palagi kapag nakikipag-usap sa mga tao at nag
nag-aalala itong si Frey na baka gayahin nito ni Milim. Kaya itong si Rimuru ang sinasabihan niya nito para itong nanay na nagagalit sa friend ng anak niya. Napatawa naman itong si Carrion nung nakita niya ang mga nangyayari. In public, marespeto ang trato nitong si Carrion at Frey kay Demon Lord Rimuru. Pero kapag nasa private na lang sila, casual na rin ang kanilang usapan. Hiniling rin kasi nitong si Rimuru sa kanila na wag na nga maging formal dahil matagal na naman sila na magkakakilala. Napansin dito ngayon nitong si Rimuru na iba na ang aura nitong dalawang to. In-report din daw ito sa kanya nitong si Benimaru. Pero ngayon daw na in person niya na ito nakikita iba na daw talaga ang pakiramdam sa kanila. Nagsalita naman itong si Carrion. Nasabihin daw nitong si Rimuru kay Benimaru na salamat daw sa tulong sa kanya nito noong mga nakaraang araw. Naging magkaibigan na itong dalawa. Matagal na silang close. Simula pa lang nung hinamon siya nitong si Benimaru noong una sa may trip na ginawa nito papunta nga sa Mayurazenia. That time, Demon Lord pa itong si Carrion at si Benimaru ang underdog sa kanilang dalawa. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.